Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong mga pahayag, separate interviews ni Boy Abonda kay BP Sara at kay Pangulong Marcos Jr. kung saan kawawang Pangulo na naglabas ng sama ng loob niya. Ito, i-advertise ko lang muna, mayroon tayong stock ng dark chocolate. Dito kayo mag-order, 091690-00997. Limited lang po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi ako nagninegosyo nito, umiinom lang ako everyday, napakasarap, napakasustansya, at gusto ko ring tulungan ang mga cacao farmers ng Bukidnon para maibenta nila ang kanilang produktong tablia or sikwati. Okay, meron din tayong fundraising drive for the Brave 18 Marines para matustusan ang pangangailangan nila lalo na sa pagharap ng mga kasong naisampa sa kanila. Last month, nakapadala na tayo ng 250,000 pesos galing sa inyo. As of now, itong may naipon na naman tayo na 40,000. Pag madagdagan ito, padala ulit tayo sa kanila. So, dito kayo magpadala sa GCash number na ito, 0966-265-8480. Ang pangalan ng GCash number na ito is Ivan Henry Sibog. Echo Victor Alpha November ang Evan. So, salamat sa inyong suporta. Ito. Unahin natin si BP Sara. Isa lang ang dahilan. Bakit ini-impeach si BP Sara? Isa lang ang dahilan, sabi ni BP Sara. Ito. Kung bakit gusto nila akong ma-impeach. Kasi takot sila. Takot sila na maging presidente ako sa 2028. Lalo na si BBM. Isa lang ang dahilan kung bakit gusto nila akong ma-impeach. Kasi takot sila. Takot sila na maging presidente ako sa 2028. Lalo na si BBM. Isa lang ang dahilan. Dali punta tayo kay... Ito. Nasasaktan talaga ako kapag sinabihan nila akong banga o adik. Gusto ko lang naman magtrabaho. Bihira na nga ako ng tulog. Dahil sobrang busy. Oh boy. Nasasaktan talaga ako kapag sinabihan nila akong banga o adik. Gusto ko lang naman magtrabaho. Bihira na nga ako ng tulog. Dahil sobrang busy. Oh boy. But anyway, ano lang ito, mga artificial intelligence generated. Unahin natin si BP Sara. Agree ba kayo doon? Isa lang dahilan bakit nila ini-impeach. Takot silang magpresidente si BP Sara. Ako, agree ako doon. Kaya, kahit AI generated yung interview na yon, it makes sense. Gagawin nila lahat para hindi makatakbo si BP Sara sa 2028. But it seems, walang epekto. Yung impeachment trial, akala nila na pag mailabas nila yung mga ebidensya labang kay BP Sara is bababa ang kanyang popularidad. Baliktad, lalong tumataas ang ratings ni BP Sara. Kaya good luck sa mga may ginawang kalukuhan dyan. Hindi kayo patatawarin ni BP Sara sa 2028. Dito naman sa kay PBBM, again, AI lang ito. Kaya lang, hindi ko lang alam kung normal na ba sa Pangulo o baliwa lang sa kanya, kibit paligat, yung tinatawag siya na ngagba, addictus benedictus. Nasasaktan ba siya? Hindi ko alam. Ako, medyo naawa ako sa kanya. Yung magbasa ko ng mga comments, parang normal na lang sa mga tao na ngagba, mga ano. Naawa ako. Kasi, ibinoto rin siya ng taong bayan 31.6 isa ako.
Nawa ko dahil o kaya nasasayangan ako. Yung kanyang political capital na ang laki, laking puhunan niya. Sinayang lang niya na hindi niya na maintain yung momentum. Akala ko is malilinis niya ang pangalan ng Marcos. Yung namantsahan na pangalan ng Marcos family. Akala ko ito na yung chance niya na maibangon niya ulit ang pamilyang Marcos. Kaya lang, instead na ibangon is lalo niyang inililibing ng, alam niya na. Kaya ako, never to Marcos. Wala na. Never to Marcos. Yung mga kakamping naman na noon sumisigaw ng never to Marcos again, sila na ngayon, why not? Pwede pa rin. Kain suka. Yang ngagba nga term, if I'm not mistaken, ang unang nagsabi dyan si Tatay Digong. Sabi niya, meron tayong presidenteng ngagba. So anong basihan niya? Siguro, nung presidente pa siya, maraming reports ng government law enforcement agencies tungkol sa kanya. Kaya nga ayaw niya now I understand. Bakit ayaw ni Tatay Digong na makipag-team up si BP Sara kay PBBM? Never na in-endorse ni Tatay Digong na yung itinaas ang kamay ni BBM. No, hindi. Kaya mayroon na palang alam ni Tatay Digong tungkol sa candidate BBM. Sabi niya, weak leader lang yan. Weak leader yan. Gumagamit yan. Sige, wag niyo akong sisihin pagdating ng panahon. Oh, tama siya. Yung kung bakit tayo nagkakaganito, because of his weakness as a president. Kitang-kita ko na kung yung leadership niya is napakahina. Wala siyang decisiveness, wala siyang as in, anong gagawin natin? Mga ganon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Og karon na anak ko diri sa nagpatindog og balay nga natabangan na mo og yero. So mao na ni ang iyang gipatindog nga balay nga iyang pagaatupan karon. So mag-atop na ni siya karon sa gitabang sa iya nga yero. So mao na ni ang gitabang sa iya nga yero nga iyang iatop karon. O karon human na gyud sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So makita gid nato nga maayo na gyud nga tan-awon ang ilang mga ipatindog nga balay kay natupan na. Salamat sa Ginoo ug salamat sa nagtabang sa sin nga na katapragid kog sin. Sa una akong balay kawayan ra karon na ilisdan nagsin kay gitabangan mi sa gapantabang nga tao. So daghang salamat ug
Salamat sad sa labaw sa makadao. Salamat.